Okay, good day guys, no? So, nandito tayo ngayon guys sa Mamatid, Cabuyao, no? Meron kami sa service dito guys na Panasonic inverter. So, ang pinaka-issue nito guys, ayaw magkarga ng tubig, ayaw din mag-drain. So, pinalitan na ng inlet valve ng customer, pinalitan na ng drain motor, ganun pa rin. So, ayaw pa rin mag-function. So, ito nga ngayon guys, ang aming titingnan kung anong naging problema, kung bakit ayaw niyang magkarga ng tubig, ayaw din mag-drain. Pero umiikot naman guys yung pinaka-motor niya, ayan, gumagalaw naman. Pero yung ilalim lang, no? Kasi nga hindi umahatak yung pinaka-drain pag ilagay natin siya sa spin. So ngayon, ito ang ating gagawin, no? I-check natin kung ano ang problema. No, so yun. So buksan natin to yung likod, no, para ma-check natin. So usually guys, yung mga ganito, punta na kagad kami sa board, no? Kasi nga ayaw niyang magwas, ayaw niyang magkarga ng tubig, ayaw din mag-drain, no? So kung wala namang ngat-ngat ng daga yung wiring, so ibig sabihin nandito ang problema yan sa board. So tingnan natin, no, kung mare-repair natin to. So tingnan natin. So yan. So buksan na natin to guys, yung board na to, no, para ma-check natin. Ayan. So yun nga, no, nagpalit na ng sensor, water level, palit na rin ng inlet valve, nagpalit na rin ng drain motor, ganoon pa rin, walang nangyari. Same problem pa rin ang washing machine. Ayaw magkarga, ayaw din mag-drain. So ito nga, binabaklas natin yung board para ma-test natin. Para ma-check natin. So yun. So ang board kasi nito guys, na mga itong washing machine, medyo mahal, no? Nasa ano ito, nasa 9,000 mahigit, no? Yung isang set nito. So ito nga, binubuksan namin guys, yung board na to. Medyo bago pa, no? Wala pa masyadong tama. So, sinisilip nga natin, no? Kung may mga indication ng sunog, kung may makita tayo. So, mukhang bago pa naman, no? So, yun. So, magtitest nga muna tayo dito. Titingnan natin, no? Check muna natin yung mga resistor dito. Kung ayos pa yung mga reading, no? Ng mga resistors na nandito, no? Kasi may mga resistors to guys na mga gamit nila na parang fuse, no? Para doon sa mga parts, no? So, na-check natin yung mga resistors. Okay naman, no? So, medyo mahirap lang talaga sa board repair ng Panasonic kasi nga naka-silicone siya, no? So, ito guys, ang ginawa namin, meron kaming pang test unit dito. Nagdala kami ng board, no? Test unit. So, medyo luma na to ang ating board. Pero, test unit kasi namin yan. Sinalpakan natin siya ng bagong board, no? So, yun, gumana, working. So, na-confirm natin guys na board po ang problema. So, ayan, no? May test unit kami. So, okay na siya, no? Nag-spin na, nag-drain. So, okay na. So, ang naging, sa makatuwid, ang naging problema nito guys, yung board, no? So, dalawa ang option ng customer natin dito. Pwede siyang bumili ng board, no? Nasa 9,000 mahigit ang board nito, isang set. Or, subukan namin i-repair yung kanyang board, no? So, for the meantime, yung test unit namin, ito muna ipapagamit natin sa kanila, no? Para makapaglaba sila. Yan. Ngayon, yung kanilang board, ipo-pull out natin, no, para i-repair, no, para makita kung ano talaga ang problema. So i-upload natin yan sa next video kung paano natin na-repair yung board na yan. So ayan na, dala-dala na namin yung board. So ayan na nga guys, nandiyan na nakasalpak yung test unit natin, no, para may magamit sila sa paglalaba habang i-repair natin to yung pinaka board nila, no. So kasi nga medyo tatagal sa atin to kasi ang pag-repair ng board kasi hindi mo naman kaya upuan ng saglitan lang. Kasi maghahanap ka pa ng parts na pwedeng ipalit dyan. At saka yung board kasi ng Panasonic or ng mga washing machine, mahirap siya talaga i-repair kasi nakabalot siya ng silicone. Kailangan mo pa pang alisin yan sa silicone kaya kumakain ng oras yan. So kung gawin mo yan sa home service, mauubos yung oras mo. Baka maghapon hindi mo na-repair. Yung ibang schedule mo, hindi mo na mapuntahan. Ang ginagawa namin dyan, sa shop namin ginagawa yung board repair na yan. So yan, ayan na. Gaharga na siya ng tubig, no? Tetest na natin. So okay na siya, no? So board ang naging issue niya guys, no? Pag ganito ang problema, no? Pag sabay-sabay nasira yung ayaw magkarga ng tubig, ayaw din mag-drain. So usually board ang problema niyan. So yun, no? Okay, thank you.